Mainit na balita, nahuli na ng pulisya ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter na pinatay nitong linggo ng gabi sa Negros Oriental. Mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, isang suspect na lang sa pagpatay kay Ken Carpenter ang pinaghahanap matapos maaresto ang 3 niyang kasama sa hot pursuit operation ng PNP sa Sibulan, Negros Oriental. Unang naaresto kagabi, Rafi, ang suspect na si alias MO na siya umanong bubaril kay Carpenter. Sunod na nahuli si alias JF. Si JF ang sinasabing nanggahasa umano sa live-in partner ni Carpenter. Ang video ng paghaharap ng dalawa, itong si alias JF at ang live-in partner ni Carpenter ay ibinigay sa GMA News ng Provincial Director ng Negros Island Region. Makikita sa video na mangyak-ngyak pa ang live-in partner ni Carpenter nang makaharap ang suspect na si alias JF. Sumuko naman kaninang madaling araw ang pangatlong suspect na si alias CD na tumayong lookout sa labas ng bahay ng mga biktima. Target ng patuloy na manhunt operation ang isa pang suspect na kasama raw na pumasok sa bahay ng mga biktima. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang kanyang partisipasyon sa krimen. Hinahanap pa rin ang baril na ginamit sa krimen at ang ninakaw na gamit ng mga biktima. Sabi ni PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco, lumalabas na robbery gone wrong ang nangyari. Base sa ebidensya, wala raw kinalaman sa trabaho ni Carpenter ang krimen. Hindi pa matiyak ng PNP kung bakit umabot sa pamamaslang ang insidente. Sa ngayon, masasabi raw ng PNP na lumalayo sa posibilidad na sangkot sa krimen ang live-in partner ng kanyang kapatid. Ang mismong live-in partner daw ni Carpenter ang positibong kumilala sa mga suspect na pumasok sa kanilang bahay. Nilinaw rin ng PNP na hindi naman conclusive ang resulta ng test kung saan lumabas na negatibo sa rape ang kinakasama ni Carpenter. Kailangan pa raw magsagawa ng mas kumpletong test. Base sa investigasyon, planado ang pagpasok ng mga suspect sa bahay ni Carpenter. Sa impormasyong nakalap ng PNP, ang isa sa mga suspect na si alias JF ay minsang nagtrabaho sa loob ng bahay ng mga biktima. Ito umano ang posibleng dahilan kung bakit pamilyar ang mga suspect sa loob ng bahay at nalaman nila na si Carpenter at ang kanyang kinakasama lang ang nakatira sa bahay. Sabi ng PNP, pupunta ng Pilipinas ang asawa ni Carpenter para iuwi ang kanyang katawan. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Nakuhanan sa CCTV ang isang pulis habang inaalalayan ng kanyang kabaro na si Patrolman Marianeto Gabumpa Jr. palabas ng Smoky Mountain PCP sa Tondo, Maynila hapon nitong July 14. Ang 30-anyos na pulis, pinaghahataw umano ng bakal na tubo ng isang lalaki habang nasa loob mismo ng presinto. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng umaga nang maaresto nila ang nasabing lalaki matapos siyang ireklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar. Ang claim ng gwardiya is nag-hallucinate. Tapos kung ano-ano daw sinasabi, sa pulis lang daw siya susuko. Ang kwento na bisita yun sa taas ng bundok. Lasing o ano man, lalaglag dun sa, patungo dun sa area nung pinabantayan ng gwardiya. Habang hinihintay ang complainant at ang kaanak ng lalaki, bigla raw siyang nagwala. Sa kuhang ito, may kita pa ang suspect na tinangkang tumakas. Ilang pulis ang nagtulong-tulong para maipasok ulit ang suspect sa presinto. Nang dalhin siya sa likurang bahagi ng presinto, nakakuha siya ng bakal na tubo at hinataw niya ng ilang beses si Patrolman Gabumpa. Ilang beses daw tinamaan ang biktima sa kanyang ulo at daliri. Labas ko rito, pag gano'n ko dito, nakabalila yung suspect, hawak-hawak yung bike, pati yung dalawa. Ano ba sila Pamalo. 3 pulis ang nagtulong-tulong para tuluyang makuha sa lalaki ang tubo. Nakalabas na ng ospital si Patrolman Gabumpa. Pero ayon sa pulisya, kinailangang putulin ang kanyang daliri na nagtamo ng matinding pinsala. Index finger pa naman ito na ginagamit sa pagkalabit ng gatilyo ng baril. Right-handed kasi siya so paano siya makakapag ng depensa yung sarili niya kapag nasa panganib sa pamamagitan ng paggamit ng baril, trigger finger yung naputol sa kanya dito mismo. So, hindi na siya magiging effective dun kasi baka makatama siya ng ibang tao. Hindi na siya
accurate. Nasa kustodiya ng Rahabago Police Station ng sospek na maharap sa patong-patong na reklamo kabilang ng disobedience, trespassing, direct assault at frustrated homicide. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag, gayon din ang biktimang pulis. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Hindi muna pinapasama sa clearing operation si MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head, Gabriel Go, matapos siyang suspindihin. Kaugnayan sa kanyang paninita sa isang guro dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo nang walang helmet. Nakiusap ang guro na huwag nang i-post ang video pero sabi ni Go, i-blur naman ang kanyang mukha. Nag-viral online ang video. Ayon sa MMDA, nakatanggap sila ng mga reklamo mula sa ACT Teachers Party List at iba pang grupo kaugnay rito. Ipinataw ang suspension kay Go habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Pinagpapaliwanag na nila si Go. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dulot ng masamang panahon. Sa Negros Oriental, isang mangingisda ang patay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa Gihulngan, Negros Oriental, patay na matagpuan ng isang mangingisda na tinangay ng malakas na agos ng ilog sa kasagsagan ng masamang panahon. Nakita ang kanyang labi na palutang-lutang sa dagat. Ayon sa pulisya, gabi ng Lunes nang tangayin ng ilog ang mangingisda. Nakita ang kanyang labi kahapon. Nahukay naman sa barangay E. Alegado sa Glan, Sarangani ang labi ng isang lalaki. Nasawi ang lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa kasagsagan ng masamang panahon noong Sabado. Nagpapatuloy ang search and retrieval operations para sa asawa ng lalaki. Sa bayan ng Alabel, pinakawalan sa gubat ang 3 tarsier na nailigtas sa tabi ng ilog sa gitna ng masamang panahon. Diri ni sa barangay Malalan. Sa kasagsagan ng ulan, rumagasa ang tubig mula sa bundok papunta sa kalsada sa barangay Malalan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Humambalang sa kalsada mga bato at lupang tinangay ng tubig. Stranded ang ilang motorista, maging ang isang sasakyan na maghahatid sana ng assistance sa isang district hospital. Sa kungsod mag-ulan diri sa tuang. Isang truck naman ng Department of Public Works and Highways ang nahulog sa tabi ng kalsada. Karga nito ang isang backhoe na gagamitin sana sa clearing operations. Bumaon daw ang gulong ng truck sa lumambot na bahagi ng lupa kaya ito nawala ng balanse at nahulog. Walang naiulat na nasaktan. Naging pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa bahagi ng Sapa sa barangay New Dumangas sa Tiboli, South Cotabato. Ilang motorsiklo ang sumemplang dahil madulas at malakas ang ragasan ng tubig. Nananawagan naman ng mga residente sa agarang pagtapos ng ginagawang tulay sa lugar. Nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada ang malakas na ulang naranasan sa Boracay sa Malay Aklan. Napilitan ng mga turista na maglakad sa gutter deep na baha. Ramdam din ang masamang panahon sa baybayin na sinabayan ng malakas na hangin at matataas na alon. Sa Davao City, nagmistulang ilog ang ilang kalsada kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng localized thunderstorms. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA News. Muling nagbabalik ang hanging habagat ayon sa Pag-asa. Pero tanging mga isla ng Batanes at Mabuyan ang apektado nito at uulanin ngayong Huwebes. Ang Metro Manila naman at iba pang bahagi ng bansa ay mas makaaasa sa maaraw at maayos na panahon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm lalo na mamayang hapon o gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng husto sa mga susunod na oras ang halos buong Visayas at Mindanao, maging ang Northern Luzon at ilang panig ng Central at Southern Luzon. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Pinaalerto ang mga residente sa mga biglang ulan na may pagkulog at pagkidlat. Tatagal ang thunderstorm watch hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Sinalakay ng mga tauhan ng PIDEA Regional Office 1 ang bahay na ginagamit manong drug den sa Barangay Pantal sa Dagupan, Pangasinan. 5 ang nahuli raw sa aktong gumagamit ng iligal na droga, kabilang ang target ng operasyon na nangangalaga umano ng drug den. Na-recover sa mga suspect ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso at iba pang drug paraphernalia. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa silang pahayag.
Pahirapan na raw ang hanap buhay ng ilang mangingisda sa Bulacan dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Reservoir. Kwento ng ilang mangingisda roon, mahirap nang makahuli ng isda sa ilog kalapit ng reservoir dahil hindi na malinaw ang tubig. Dulot daw ito ng matinding pagbaba ng water level. Ayon sa Pag-asa, 155.42 meters ang antas ng tubig sa Angat Reservoir as of 8 a.m. kanina. Mas mababa sa 160 meters na critical level nito. Ngayon na wala na po makapagtrabaho na sa amin dito sa ilog ng pangingisda, sir. Yung mga pagtatanim na lang po, sir, ng mga halaman. Minsan lang po, sir, yun na lang po ang kinakain namin. Samantala, bumaba rin ang water level sa iba pang dam sa Luzon kumpara kahapon. Kabilang dyan ang Lamesa Dam, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya. Binga Dam lang ang tumaas ang water level, habang walang paggalaw sa Ipo Dam. 2 beses nagkaroon ng strombolian activity ang Bulkang Mayon kanina. Ayon sa PHIVOLCS, naitala kaninang 2:42 at 3:11 ng madaling araw ang katamtamang pagsabog at pabugso-bugsong buga ng lava at gas at abo ng bulkan. Sinundan niya ng pagdaos-dos ng uson o pyroclastic density currents. Nakapagtala rin ang bulkan ng mahigit 100 volcanic earthquakes at nagbuga ng mahigit 8,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pumasok sinuman sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa Lunes, July 20, magdedesisyon ang Senator Judges kung ipapasabpina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Nagpresenta na ng kani-kanilang argumento ang prosekusyon at depensa sa Day 6 ng impeachment trial kahapon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang pinagdebatihan ng prosecution at depensa, dapat bang ipasabina ang tax records ni Vice President Sara Duterte, mister na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo para magamit bilang ebidensya sa impeachment court. Pinasasabpi na rin ng prosecution ang mga record ng transaksyon nila mula sa ilang bangko at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pangunahing punto ng prosecution, dapat mailabas ang buong katotohanan kaugnay sa Article 2 ng impeachment case saan nila'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise, mga ari-ariang hindi nakadeklara at pakikibahagi umano sa negosyo habang siya ay pangalawang pangulo na ipinagbabawal nila ng saligang batas. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Batay raw sa report ng AMLAC, nagsimulang tumaas ng malaki ang financial activity ng Vice Presidente mula 2007 nang manungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Dagdag ni Jokno, mula 2007 hanggang 2013, umabot sa 3 bilyong piso ang financial activity ng Vice Presidente. Taong 2022, nahalal na Vice President si Duterte. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? Sabi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, may kapangyarihan ang impeachment court na isabina ang mga tax at bank record. Kahit ang mga umiiral na batas, gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, hindi hadlang sa kapangyarihan ng impeachment court. Pinaalala rin ng prosecution na minsan ang umaksyon ng impeachment court sa ganitong usapin sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one
No person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, "All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment." Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, "should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued." Argumento naman ng depensa, malalabag ang karapatan ng bise sa due process. Fishing expedition aniya o paghahanap ng ebidensya ang pakay ng prosecution. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Labag aniya sa saligang batas at ilang desisyon ng Korte Suprema ang nais ng prosecution na buksan ang mga tax at bank records na dapat ay confidential. Dagdag niya, labag din ito sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Law on Secrecy of Bank Deposits at iba pa. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Malalabag din aniya ang karapatan ng mister ng bise na isang pribadong individual. Hindi rin aniya nararapat na pati bank documents nung hindi pa Vice President si Duterte ay nais gamiting ebidensya ng mga taga-usig. The prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. Matapos ilatag ang kanilang mga argumento, nagkaroon din ng pagkakataon ang magkabilang panig na sagutin ang punto ng isa't isa sa pag-asang makumbinsi ang mga senator judge. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Isang oras na nag-caucus ang mga senator judge. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Binawi ng prosecution team ang 5 pang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para yan sa article of impeachment na may kinalaman sa pagbabanta umano ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker kung ipapapatay raw siya. Bago yan, nauna nang inalis ng prosecution bilang testigo sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng Kamara. Sa Lunes, July 20, haharap si NBI Director Attorney Melvin Matibag
bilang huli nilang testigo sa nasabing aligasyon. Pinasabpina naman ng impeachment court ang ilang opisyal ng isang bangko na nag-release ng confidential funds ng bise. Para yan sa article of impeachment na may kinalaman sa mali umanong paggamit ng confidential funds ng OVP at Department of Education noong kalihim pa nito si VP Duterte. Huwebes latest, mapapanood na ang bagong podcast na tampok ang ilang personalities mula sa iba't ibang field. Yan ang The Young Achievers Podcast ng GMA Lifestyle, hatid ay inspirasyon sa mga Gen Z at Achievers. Tapok dyan ang exclusive interviews with next-gen leaders, creators at innovators. Ang goal, i-share ang kanilang journey at mag-inspire at mag-amplify ng boses ng mga kabataan. Sa first episode na inilabas kahapon, tampok ang social media dance sensation and content creator na si Nayana Guerrero. Mapapanood naman sa mga susunod na episode ang story of success ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at ni Lumpia Queen Abby Marquez.